kanina pa nga pala ako gising na alas 4 na ng madaling araw. At ngayon nga bandang 4:30 na mahigit mga mare, tsaka ako lang binuksan yung pintuan namin. Nagluluto na kasi ako ng pasta kaya medyo mainit na rin ang singaw dito sa loob ng bahay. At alam niyo naman mga mare na kapag maaga pa akong nagigising, maggagayak na naman tayo ng pa-order. At habang pinapalambot ko pa naman yung pasta, naglista na muna ako ng mga bibilhin na naman ulit ni asawa sa palengke. At sa mga oras nga to, sobrang antok na antok pa talaga ako. Pero wala naman akong magagawa dahil mas uunahin ko talaga muna ang pa-order dahil money is life. Char! Mag-aalasin ko na nga pala ng umaga at naluto na rin naman itong pasta kaya ahunin ko na muna ito bago ko muna gisingin si asawa. At nang magising na nga si asawa, dali-dali na rin naman siyang bumili agad sa palengke at sinimulan ko naman ang pagre-repack ng mga pasta dito sa styro. Nasa 50 packs nga pala itong hinahanda ko mga mare at yan na nga yung bestseller natin na spaghetti with chicken and puto. At kapag ganyan nga kadami ang order sa akin mga mare, hindi talaga nawawala ang free ko na 3-pack na spaghetti with puto. Pagkatapos ko namang makapagluto ng spaghetti sauce mga mare, ito namang sinanay bianan ko, sinisimulan na nga ang pagpiprito at yung iba namang naluto niya, hinahanay ko na dito sa styro. Tuwang-tuwa nga ako sa umorder nito dahil nag-advance payment na talaga siya agad sa akin ng full September 30 pa lang. Pinapag-down ko nga muna si ma'am ng 500 pesos lang at okay lang naman na kahit i-pull na lang niya pag malapit na lang yung kanyang event. Pang October 20 pa naman kasi talaga tong order sa akin ni ma'am kaya medyo naaagapan din talaga ako kung i-advance niya nga talaga agad. Pero syempre wala na rin naman akong nagawa at nag-advance payment talaga si ma'am tulad ng pinag-usapan namin. Kaya sobra namang nakakataba rin ng puso dahil kita mo naman kay ma'am ang laki ng tiwala niya sa akin para mag-advance payment. Medyo malaking halaga din kasi talaga tong pinagbayaran sa akin ni ma'am kaya kapag pinagkatiwalaan kayo ng mga customer nyo, yun talaga ang wag na wag nyong sisirain. At ang itatatak nyo nga kapag nagne-negosyo kayo mga mare, naku wag na wag kayong sisira talaga kahit nasa maliit na halaga lang. Anyways, natapos ko na nga palang ilagay lahat ito sa kahon ng bandang mag-aalas 8 na. 8:30 pa naman yung usapan namin nung kinuha kong service kaya nagsalang na muna ako ng panglupyang sariwa. Dahil pagkatapos ko nga na mag-deliver mga mare, naku may igagayak naman ako ng mga pasobra dahil may pumakyaw na ulit niya. At 10 o'clock naman ang usapan namin na pag-pick up naman nila sa bahay. Pagkatapos ko namang makapagluto nitong panglupyang sariwa, sakto lang naman na dumating na rin agad yung service na kinuha ko kaya umalis na rin kami agad. Medyo malayo-layo din nga pala ang pagde-deliveran ko nito mga mare at sa barangay Dapdap ko pa nga ito i-deliver. Nung makarating na nga kami dito sa Dapdap mga mare, sakto lang din naman na nag-aabang na itong sinanay dito sa may gate kaya madali ko lang naibigay yung order nila. Pangiti-ngiti nga lang dyan ang lola mo pero hagard na talaga yan at pagkarating ko naman sa bahay, nagsalang na agad ako nitong peanut sauce at magsisimula na ako sa pagluluto ng lumpiang sariwa. May pumakyaw na naman kasi ulit ng mga pasobra natin mga mare kaya hindi ko na ulit ito na i-post sa Facebook. At medyo madami na nga talaga sa inyo ang mga naghahanap ng mga pasobra ko mga mare pero pasensya na talaga kung naibigay ko lagi dito sa suki ko. Bayaan nyo mga suki labs at baka naman sa mga isang araw ay madadamihan ko na ang mga pasobra ko para din naman maialok ko na rin sa inyo. Ito nga pala ang napakyaw ng aking isang suki labs at nakakatuwa naman pag ganito mga mare dahil hindi na rin ako masyadong namamagod sa pagbabahay-bahay pa. At tapos rin namang makuha ng aking isang suki labs lahat ng mga pasobra ko, ito namang pang second customer naman ang hinanda ko. Isang large puto nga pala itong in-order sa akin ni second customer at may isang Shanghai pa yan na large. At sa mga magtatanong naman sa inyo kung ilan nga yung large puto ko, 150 pieces nga yan. At ito namang Shanghai ko mga mare na large ay nasa 250 pieces na bite size. Alas 11 naman ng umaga ang pick up nito sa amin mga mare at pagka pick up din naman niya syempre hindi pa tayo natatapos dahil may pang third customer pa nga ako. Isang large maha at 2 lumpiang sariwa naman ang order sa akin ni pang third customer. Pang alas 3 pa naman ito ng hapon mga mare kaya naisalang ko na rin agad dyan pagka pick up naman nung pang alas 11 ko kanina. At syempre pagkabalot ko nga lahat mga mare nakapagluto na nga ako ng tanghalian namin. Ginataang tilapia na nga lang pala ang naisip ko ngang ulamin dahil madali lang naman niyang maluto. At natapos na naman nga ulit ang buong araw natin ng pagpapa-order at kahit nga sobrang nakakapagod na ako, sobra-sobra din naman ang blessings niyan para sa amin. Pagkatapos ko ngang mailagay lahat dito sa terrace, hihintayin ko na lang yung mga customer na magpipick up sa amin at pagkatapos din naman niya, nakipagkulitan na ako dito sa mga anak ko and yun lang. See you on next vlog.